Marami ang nag-react sa post natin ito na sinabi dito ni Pope Leo na ang simbahan ay ang wastong tahanan ng banal na kasulatan. Well, may batayan ba ito sa Biblia? Tingnan natin. Maging tapat po tayo sa kasaysayan mga ka-curious. Ang Biblia po ay hindi basta lang bumagsak mula sa langit na naka-leather cover, may table of contents at may 73 books. Ang Old Testament po ay tinipon sa loob po ng maraming siglo. Ang New Testament ay isinulat sa loob ng unang siglo. At sa loob po ng 300 taon, walang opisyal na compiled Bible tulad po ng hawak natin ngayon. Ang tanong po natin dito, sino ngayon ang nagpasya kung alin ang inspired at alin ang hindi? Ang sagot po natin, maliwanag naman po. Tingnan man po natin sa history, hindi po sa story lang ng mga kapatid natin. Lumalabas po doon na ang simbahang itinatag ng ating Panginoong Kristo. At walang iba po ang Iglesia Katolika. Now, maaring masagot po ang haka-haka ng mga kapatid natin sa pamamagitan po ng mga katanungan na ito. Kung ang Biblia po ang salita ng Diyos, sino ang pinagkatiwalaan niya? Kung hindi man ang Iglesia Katolika, sino? Sino ang nagtipon ng mga aklat? Kung hindi Iglesia Katolika, sino ang gumawa nito? Sino ang nag-ingat nito sa loob ng 2,000 years? Sino ang may otoridad na magsabi kung alin ang inspired at alin ang hindi? Well, of course, isa po sa mga direct na sagot ng mga kapatid natin, Biblia lang kami, hindi na kailangan ng simbahan. Pero sandali lang po, bago po nagkaroon ng printed Bible, may simbahan muna. Bago po nabuo ang New Testament, may apostol muna. At bago po naisulat ang lahat, may otoridad munang nagbantay. Now, kung hindi Iglesia Katolika, sino ang gumawa ng lahat ng ito? 'Di ba? Si Jesus po hindi nagsulat po ng libro. Hindi po siya nag-iwan ng manuscript. Ang iniwan po niya ay simbahan. Sa Matthew 16 verse 18, sinasabi niya, "Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan." Hindi po niya sinabing, "Isusulat ko ang aking aklat." At sabi po niya, "Itatayo ko ang aking simbahan." At kung basahin man po natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, malinaw pong sinasabi dito, ang simbahan ng Diyos na buhay, ang haligi at saligan ng katotohanan. Pansinin niyo po ito. Hindi po sinabi na ang Biblia ang haligi. Sinasabi po dito na ang simbahan ang haligi ng katotohanan. Ibig sabihin po natin dito, ang simbahan po ang tagapangalaga, tagapagtanggol, at tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos. Bago pa po naisulat ang New Testament, nangaral na ang mga apostol. At sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, sinasabi dito ni San Pablo, "Manindigan kayo at panghawakan ninyo ang mga tradisyong itinuro namin sa inyo, maging sa salita man o sa sulat." Dalawang paraan po ang pagpapasa ng katotohanan, sa sulat or scripture at sa salita or tradisyon. Pareho pong ipinagkatiwala yan sa simbahan. Hindi po hiwalay ang Bible sa simbahan. Doon po yan isinilang. Now, sino ngayon ang nagtipon ng mga aklat? Noong 4th century po, may maraming sulat na umiikot. May Ebanghelyo ni Matthew, ni Mark, ni Luke, at ni John. May mga sulat din ni Pablo. Pero mayroon ding mga apocryphal writings. Hindi po lahat ng sulat ay inspired. Kaya kinakailangan po ng otoridad upang tukuyin po ang canon. Now, sa mga council ng Hippo at Carthage, tinukoy po ng simbahan ang opisyal na listahan ng mga aklat ng Biblia. At ang listahan pong iyon ay kapareho po ng ginamit ng simbahang Katolika ngayon. Na ibig sabihin po, ang simbahan ang nagtipon ng Biblia. Now, paano natin nasabi na ang simbahan ay nag-iisang tagapagpangalaga ng Biblia? Dahil kung titingnan mo po natin mga ka-curious, sa loob po ng 2,000 years, mga monghe ang nagkopya ng manuscripts, mga pari ang nagturo ng tamang interpretasyon, mga santo ang nagbuwis ng buhay upang ipagtanggol ang pananampalataya. Kung walang simbahan, wala tayong Biblia ngayon. Kung walang otoridad, magkakagulo ang interpretasyon. At nakita po natin ito sa realidad. Libo-libong denominasyon, libo-libong interpretasyon. Pero isang Biblia lang. Ang problema po ay hindi ang kasulatan. Ang problema ay interpretasyon na walang otoridad. Now, kung titingnan po natin, ang Biblia po mismo ang nagsasabi
na may tagapagpaliwanag. Kung basahan man po natin in 2 Peter chapter 1 verse 20, walang propesiya ng kasulatan na maipapaliwanag ng sariling haka. Hindi po pwedeng kanya-kanyang interpretasyon dito. Kung tingnan man po natin in Acts chapter 8, nang tanongin po ni Felipe ang Oinoko na sinabi niya, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Ang sagot ng Oinoko, paano ko mauunawaan kung walang magpapaliwanag sa akin? Kailangan po ng tagapagturo. Kailangan po ng otoridad. Malinaw po yan. Now, ano bang ugnayan ng kasulatan at ng simbahan? Hindi po kasi magkaaway ang Biblia at simbahan. Hindi rin po hiwalay ang dalawa. Ang simbahan po ang nagsilbing Biblia, ang Biblia ang nagpapatibay sa simbahan. Parang ina at anak po yan. Hindi mo maaaring mahalin ang Biblia habang tinatanggihan mo ang simbahan na nag-ingat nito. Now, isa po itong logical na tanong. Kung sasabihin po ng isang tao na Biblia lang ang otoridad, tanungin niyo po, saan sa Biblia nakasulat ang listahan ng mga aklat ng Biblia? Basahin mo pa natin ang buo, wala po tayong mahanap. Hindi mo po mababasa sa loob ng Biblia ang table of contents nito. Ibig sabihin po, umaasa po tayo sa otoridad ng simbahan upang malaman kung alin ang inspired. At kung pinagkakatiwalaan natin ang simbahan sa pagbuo ng kanon, bakit hindi natin pagkakatiwalaan ang simbahan sa tamang interpretasyon? Di ba? Now, nangako po ang ating Panginoong Jesucristo in John chapter 16 verse 13 na kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Kanino niya ito sinasabi? Sa mga apostol. At ang mga apostol ang naging pundasyon ng simbahan. Hindi po niya sinasabi na ang bawat individual ay gagabayan ng kanya-kanyang interpretasyon. Di ba? Ang pangako po ay para sa pamunuan ng kanyang simbahan. Malinaw po yan. Now, sa loob po ng 300 years, wala pang printing press. Ang Biblia ay ipinapasa sa loob po ng simbahan. Ang misa ay may pagbasa ng kasulatan. Ang pangangaral ay paliwanag ng kasulatan. Ang simbahan po ay naging living context ng Biblia. Hiwalayin mo ang Biblia sa simbahan, mawawala po ang historical na ugat nito. Now, sagutin natin ang mga paratang. May nagsasabi na ang simbahan ang nagdagdag ng libro. Pero ang totoo pa dito, ang simbahan ang nagtipon ng mga librong matagal nang ginagamit sa liturhiya. Ang kanon po ay hindi imbento. Ito po ay pagkilala sa kung ano ang matagal nang tinanggap ng buong simbahan. Now, ang malalim po na katotohanan dito, ang banal na kasulatan ay hindi po self-interpreting. Hindi po ito self-compiling. Ito po ay pinagkatiwala. At kung ito ay pinagkatiwala, may pinagkatiwalaan. Of course, ang simbahan ang custodian, ang simbahan ang haligi, ang simbahan ang tahanan ng salita ng Diyos. Kaya ako curious, ang Biblia po ay salita ng Diyos. Pero ang salita po ay binigay sa isang pamilya, ang pamilya ng Diyos, ang kanyang simbahan. Hindi po magkaaway ang dalawa, hindi po magkaribal. Ang Biblia ay pinanganak sa loob ng simbahan. Iningatan po ng simbahan, ipinasa ng simbahan, ipinagtanggol ng simbahan. At hanggang ngayon, binabasa, ipinapaliwanag, at ipinamumuhay ng simbahan. Kaya kapag may nagsabi na hindi ko kailangan ng simbahan at Biblia lang, sabihin niyo po, ang Biblia mismo ang nagsabi na ang simbahan ang haligi at saligan ng katotohanan. At ang banal na kasulatan ay hindi hiwalay. Ito po ay pinagkatiwala sa simbahan ng Diyos na buhay. God bless po sa ating lahat. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan.
Rodillo et Iglesia.